Niyo pong buksan ang inyong mga Bible sa kalat po ng mga gawa. Malapit na pong matapos ang Book of Acts. Di naman siguro aabutan na next year ito. Acts chapter 25, verse 1. Now 3 days after Festus had arrived in the province, he went up to Jerusalem from Caesarea. And the chief priests and the principal men of the Jews laid out their case against Paul. And they urged him, asking as a favor against Paul that he summoned him to Jerusalem, because they were planning an ambush to kill him on the way. Festus replied that Paul was being kept at Caesarea, and that he himself intended to go there shortly. So said he, "Let the men of authority among you go down with me, and if there is anything wrong about the man, let them bring charges against him." Manalangin po tayo. Ama, kami po ay patuloy na lumalapit. Ang kaisipan po namin ay iba-iba ang aming narating, iba-iba ang aming katalinuhan, iba-iba ang aming attention capability, at iba-iba din ang binigay po ninyong likas at likha sa aming kaisipan. Tulungan niyo po kami, o aming Diyos, even with the differences ng bawat isa. Amin pong maunawaan ang inyong mga salita. Makita namin ang liwanag po nito upang ang mga katotohanan ay amin pong maipamuhay ayon sa inyong mga pangunawa na ninais sa panahon na naisulat po ni Dr. Lucas ang aklat ng mga gawa. Nawa may pamuhay po namin ito ng tama at tugma sa inyong mga katotohanan. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo, ito po ay aming dalangin. Amen. Ang pagkabilanggo ay hindi madaling issue. At minsan, meron silang ginagawang mga pamamaraan how to go out easily. Sa pagtuturo ko sa under parole, though isa lang po yung natuturuan ko, hindi ko mahanap pa yung iba. Yung iba ay ginibigyan sila ng pagkakataon. Instead of fighting against accusation sa kanila, instead of magsabi sila na not guilty, meron silang ibang solusyon. Ang sinasabi, sabihin mo na lang ay guilty ka. Tapos magpakabuti ka sa bilangguan, and then you will be given parole. At ikaw ay mag-a-under sa parole ng 2 years, and then after that, ka-graduate ka din. It's like simple and easy. Sabi ng estudyante ko, alam mo, Pastor, hindi siya madali. Kala ko nga madali, sabi niya. Kapag lumabas ka ng mga Tarem or Pangasinan, hihingi ka ng letter sa provincial parole at sasabihin mo kung saan ka lugar pupunta. If you go to Ilocos, sasabihin mo, I'll go to Ilocos. Pagdating mo sa Ilocos, ipapapirma mo yung papel mo na yon sa Bigan kasi nandun po yung opisina. Tapos, pagbalik mo na ulit mula sa Ilocos at di ka pwedeng mag-extend, pagbalik mo, babalik ka ulit sa probinsya, sasabihin mo doon sa Bureau of Parole na nakarating na po ako ulit sa Pangasinan. Para siya madali, pero hindi ano. Di ka basta makalabas.
ng bayan. Pupunta ka ng Maynila, ganun din. Papipirma ka dito, saan ka pupunta sa Maynila. Pupunta kang Quezon City, merong opisina doon, you'll go to Quezon City, pipirma yung Bureau of Parole bago ka makarating sa destination mo. Tapos pag uwi mo sa Pangasinan, papapirma ulit. Ganun po siya kahirap. Sabi ko, akala ko madali. Akala ko rin, Pastor, madali. I should have fought, sabi na. Sana lumaban ako. But anyway, nandun na po siya. At wala akong may tulong sa kanya. Sabi ko, di kita matutulungan in anything of it dahil hindi yan ang aking responsibilidad. My task ay magtuturo ako ng salita ng Diyos. Ganun po kahirap, seemingly easy way, there is a seemingly, merong mahirap na pamamaraan na akala mo madali. And then, pagka may gagawin kayo, day before, ite-text ka, pupunta kayo sa mga tare, maglilinis tayo. Then, kailangan ka makauwi on that day para sumama sa paglilinis. Ganun po yung kahirap. Kaya ngayon, pag-usapan natin mga kapatid, si Pablo hindi pa natatapos ang kanyang problema sa kanyang pagkakabilanggo. Ngayon, pag-usapan natin, Paul trial before Festus. Paul's trial before Festus. Hinati ko po ito sa tatlo. Yung unang bahagi po niya, the plot. Papatayin na naman yan. Verse 1 to verse 5. Ang verse 6 to 9 is the trial proper. Ang verse 10 to 12, the appeal. The plot, the trial proper, and the appeal. Ano na nangyari at ano na yung senaryo? Galing po ang issue natin, si Pablo ay nakita sa templo, naalala nyo? Nakita siya sa templo ng isang galing Hudyo, galing sa Asia Minor, nagsisigaw na si Apostol Pablo ay gumagawa ng kaguluhan sa kanilang bayan. At ginugulo niya at nagbibigay siya ng kagulumihanan sa bayan at sinisira din niya ang practices sa temple. Dahil dito, nagkagulo yung mga Hudyo, kinuha si Pablo at binugbog po siya. Kaya lang, hindi ito pinabayaan ng Diyos na mangyari basta-basta at dumating ang Roman Tribune dahil nagkakaroon ng gulo at kagulumihanan sa lugar po ng Jerusalem. Sa pangunguna po ng Roman Tribune na si Claudius Lucius o Lysias, siya po yung namuno. Tapos nagkaroon siya ng pagkakataon na interviewin si Pablo kung ano ang kanyang issue. Tinanong din po yung mga tao kung ano ang kanilang problema. Wala ni isa sa kanila makaprove ng kanilang matter of concern. Bagkus ginamit po yun ni Apostol Pablo para siya makapangaral ng salita ng Diyos. And then may plano na dadalihin po siya kay Governor Felix para ipasa yung paghahatol sa kanya. Kaya lang mayroong plano ulit ang mga Hudyo na papatayin si Pablo sa kanilang paglalakbay. Kaya iningatan ng Roman Tribune si Paul at naihatid siyang maayos kay Governor Felix. Pagdating kay Governor Felix, nagkaroon po ng pagkakataon na magkaroon ng usapin, ano ang kalagayan at anong dapat gawin kay Apostol Pablo, ano ang accusation at kung ano ang kasalanan nito. Wala silang na-prove sa harapan po ni Governor Felix. Kaya lang, si Governor Felix, gusto niyang bigyang, yung katuwaan ng mga Hudyo, hindi niya pinalaya si Apostol Pablo kahit pwede na siyang palayain. Meron bang madaling paraan para makalaya si Paul? Yes. Ayon po sa chapter 24, naghihintay lang si Governor Felix na bayaran siya ni Apostol Pablo. Kaya lagi nang tinatawag, halos araw-arawin niyang kausapin si Apostol Pablo. Kaya sabi doon sa chapter 24 verse 26, at the same time he hoped that money would be given by Paul, so he sent him often and conversed with him. Ito po yung gusto niya. Kung nagbayad si Paul, baka kalaya po siya. Yun po yung isang madaling pamamaraan. Magbayad ka, kakalaya ka.
Mga ibang issues na meron ng Pilipinas, hindi natin alam paano nangyayari. Pero ito yung gustong gawin ni Governor Felix. Magbayad siya and he'll be free. Kahit sa Roman Tribune, pwede nang palayain po si Apostol Pablo. Sa Roman Tribune pa lang, pwede na siyang palayain. Pero hindi ito pinangyari ng Diyos. Iba ang plano ng Diyos. Yung sabi ko nga sa inyo, merong mga madadaling paraan. Pero hindi po yung pagbabayad. No? Hindi po madali po ito. Pero hindi ito yung tama. Merong ibang mga pamamaraan that hindi na siya nakarating ng Jerusalem, pero hindi yun ang kalooban ng Diyos. Paul must go to Jerusalem and suffer. But he will reach Rome. Iba yung target niya, no? He'll go to Rome, dadaan siya ng Jerusalem, lalo siyang lumayo. Kung saan siya nandun, kinausap yung mga Ephesian believers o elders, kung nakatingin kayo sa mapa nyo, kakaliwa po yun, tapos aakyat north through Macedonia, at nandun po yung mga Philippian believers, pwede na silang makarating ng Rome. Europe na kasi yun. Pero sabi ni Paul, I must go through Jerusalem bago siya makarating ng Rome. Kaya nga kung nagmamadali at hindi susundin ang kalooban ng Diyos, it's simply go up o go west sa mapa papuntang kaliwa sa mapa ninyo, then go up, nakakarating na siya ng Rome. Pero ang pinili niya is to go right kapag nakatingin kayo sa map. Go right and down, go through Caesarea, and go to Jerusalem. Ito po yung napili at piniling daan ng ating Diyos. Basically, to share the gospel sa mga Hudyo, kahit papaano. Yun po yung pinakamahalaga. May singit ko lang bago po ako mag-dive in. Maraming mga mananampalataya at mga pastor na sumasali para sa prayer for Israel. Kung kayo mananalangin for Israel, do not pray for the nation. Wala kayong mararating doon. Pray for the salvation of the Israelites. Kung pinagpipray nyo lang po yung nation, itong mga Zionists are not fully Jewish believers. Marami pong mga Israelita Muslim. And they hate Christianity. They hate you per se. Those people who hate us, we pray for their salvation. Not for the building of the nation ulit. Bakit? Sa disenyo po ng progreso ng kaligtasan at pamamahala ng Diyos, God will build a nation, and in the New Testament, it is not called Israel. It is called the church, the people of God, not Israel. Ibabalik ang Israel, mas malaking porsyento ang ibabalik ang bubuhay ng Diyos ay church, not Israel. Not Israel. Church. Yun po yung tinatawag na spiritual Israel ng New Testament. Kaya if you nag-cross sa mga cellphones nyo, there are pastors praying for Israel, they have the wrong thing, they have the wrong target. Pag pipray po ang Israel, maligtas sa kasalanan ang mga Israelita. Hindi mabuo ang bansa. Ani natin mabuo ulit ang bansa ng Israel at hahanap sila ng bagong Kristo. O mas gusto niyo kung ipanalangin, maligtas sila sa kanilang mga kasalanan. What's the best? Intindihan niyo mga kapatid? Sa akin kasi marami. Baka nag-cross din po sa inyo. Kaya mga kapatid, yun ang gusto ng Diyos. Is Paul will go through Jerusalem, preach the gospel sa kanyang mga kababayan. Kaya lang, hindi nagbayad si Paul kay Felix. At si Felix may kalokohan. Gusto niyang pagbigyan at bigyan ng katuwaan ng ang mga Israelita, hindi niya pinalaya si Apostol Pablo. Verse 27 and chapter 4. When 2 years had elapsed, Felix was succeeded by Porcius Festus. And desiring to do the Jews a favor, Felix left Paul in prison.
O napalitan na siya, hindi pa niya pinapalaya ang kanyang bilanggo. Mga kapatid, 2 years in the making, hindi nakakalaya si Paul. Nakabilanggo ka na walang kasalanan for 2 years. Alam ni Governor Felix, si Paul, walang kasalanan. Kaya naghintay lang ng bayad. Konting bayad lang makakalaya na. Pero hindi po yun yung tamang gagawin. Tuloy na natin yung kwento. Nagiba na po yung gobernador. Kaya hindi na po si Felix, si Festus. Nakakalito lang yan kasi parehong pasimula ng letter nila. Kaya Festus na ang gobernador, nasakop ang Cesarea kasama ang Jerusalem. Mukhang buong Judea po itong sakop. Ano yung pinagkaiba ng dalawa? Sa panahon daw ni Governor Felix, magulo ang Jerusalem. Meron silang tinatawag na mga daggerman. Daggerman, kapag merong mga Hudyo po ito na kapag ayaw sa iyo ng mga to, ayaw nila yung ginagawa mo sa yung sistema sa buhay. Pag maraming tao, sasaksakin ka nila, tapos bigla silang mawawala, tapos habang nagkakaroon ng kagulumihanan, bigla silang lalapit, akala mo hindi sila yung gumawa ng kalokohan. Habang umiiyak sila, nakikiiyak din mga yon. Pagdating ni Governor Festus, tinapos po ito. Hinuli lahat ng daggerman na meron sa Jerusalem na hindi binigyang solusyon ni Governor Felix. Ang pinagkaiba pa nila, si Governor Felix ay dati daw alipin na naging gobernador. Si Festus ay isang maharlika. Kaya hindi ito yung simple na, Pastor, from rag to riches si Felix? Yes. Si Festus, maharlika po talaga siya. Ang maharlika sa Pilipinas is the lowest part. Mas mababa daw ang maharlika sa Pilipinas. Kapag pinag-uusapan ng definition ng maharlika sa Pilipinas, mas mababa po yan. Palitan natin. Si Governor Festus ay meron daw mas mataas na antas na buhay kesa kay Governor Felix. Siya ngayon, siya nang mamamahala. Mas maayos daw itong mamahala para sa bayan ng Israel. Verse 1, chapter 25. Now 3 days after Festus had arrived in the province, he went up to Jerusalem from Caesarea. Okay? Mga kapatid, unang arrival niya, sa probinsya na sakop niya, Caesarea. From Caesarea, pumunta siya ng Jerusalem. Intindihan po natin yung kwento. Dahil karamihan na nga ang sakop niya ay mga Israelita, siyempre yung sentro ng mga Israelita ay Jerusalem. Hanggang ngayon, Jerusalem pa rin ang sentro ng mga Israelita. Ang nakakatawa sa kanila, hindi sila naniniwala sa Jesus Christ of the Bible, pero minimaintain nila yung banga na ginawang alak, merong tubig na ginawang alak ng ating Panginoong Jesucristo, yung lugar kung saan ay panganak sa ang Panginoong Jesucristo, iniingatan nila yung bundok na kung saan nangyari ang Sermon on the Mount. Pero hindi naniniwala doon Jesus yun. They're still waiting for the Messiah. Pero ginagamit po yun para kumita sila. Kaya ayon sa mga nag-travelers, ang pinakamahal na tourist spot ay Jerusalem. Kaya kung nagtitipid ka at gusto mong mag-tour, never go to Jerusalem or Israel. Pinakamahal daw po yun. Okay? Kaya, alam niyo yun, ayaw nila sa Christianity but they use yung mga bagay-bagay for their benefits. Kakatawa, di pa, no? Then tuloy na natin. Ano na yung nangyari? Jerusalem, pumunta siya doon. Verse 2, and the chief priest and the principal men of the Jews laid out their case against Paul. 2 years na nakakalipas, ano? Pero pansinin po ninyo ang pagkakagamit ng mga linya. Sabi niya, chief priest. Mukhang sa pagkakataong ito, retired na po si high priest Ananias.
pinalitan na siya. Ayon sa pag-aaral, sumasama pa rin siya dyan, kaya chief priest po yan. Hindi nag-iisang chief priest kamukha dati si Ananias pupunta kasama yung Sanhedrin. This time, no. The chief priest, kasama si Ananias, the dating chief priest, at yung mga kasama pa nila na matataas ang antas na mga Hudyo, laid their case against Paul and urged him, asking as a favor against Paul, that he summoned him to Jerusalem because they were planning an ambush to kill him on the way. Ayan na po yung plot. May plano nga talaga sila. Ang request, magandang request, di ba? Go, baka pwedeng dito mo na lang litisin yung Paul na nandun sa barracks mo. Baka pwede dito na lang. Di ka na mahirapan pumunta doon. Dito mo na lang dalhin dito. Siya lang ang padala mo dito at pag-usapan na po natin. Hindi to simple na, pastor. Papatayin siya, kaya yun ang gusto nilang gawin. Ito na lang yung pagkakataon nila na pwede nilang mapatay si Paul. Kapag si Paul nasa Caesarea o lumabas ng probinsya ng nasakop po ni Governor Festus, wala na silang magagawa against Paul. Ito na yung last chance. Alam niyo yun? Baka inisip niyo, Pastor, bakit kailangan pa yan? Hindi na lang sila pumunta doon. Ito na yung last chance nila. Makabawi man lang at mapatay si Paul. Pag si Paul nakaalis ng Israel, wala na silang power. Ang lugar po ng Jerusalem, ang tanging area nila, lugar nila na kaya nilang makipag-usap sa gobernador at gawin po ito. Mapansin po ninyo, hindi nila kayang gawin yan sa Galilee. Hindi nila teritoryo yun. Ang teritoryo nila, it's simply Jerusalem. Judea, yun po yung kanilang lugar na pwedeng gawin ito. Pero, ito yung mahirap. Hindi pumayag ang gobernador. Verse 4. Festus replied that Paul was being kept in Caesarea and that he himself intended to go there shortly. So, said he, let the men of authority among you go down with me, and if there is anything wrong about the man, let them bring charges against him. Ayun. Naudlot na naman ang kanilang plano na patayin si Apostol Pablo. Gusto ng Diyos, Paul will preach in Rome. Hindi pa siya mamamatay sa Jerusalem. Pero mahirap. Kung ikaw yun, nakabilanggo ka, wala kang kasalanan, is it difficult? Is it easy? Pero ang hirap nito, nakabilanggo ka, wala kang ginawang kasalanan. Pero alam ni Apostol Pablo, siya ay pinapahirapan dahil sa ating Panginoong Jesucristo. Then he has to stand. At punta na po tayo sa trial. Ano na nangyari? Verse 6. After he stayed among them not more than 8 or 10 days. Ayun po yung time, less than 8 or before 10 days. Then he went down to Caesarea. And the next day he took his seat on the tribunal and ordered Paul to be brought. Mag-uusap na po sila. When he had arrived, the Jews who had come down from Jerusalem stood around him. Iba din sila, no? Alam mo, hindi man sila harap-harapan. Saan ito si Paul? Ito sila. Sabi na, they stood around. Mahirap ba yun? Lahat ng tao na nandun sa paligid mo ay inaakusahan ka at mag-isa mo lang doon. Wala siyang kasama dyan. It's simply nakaharap lang sila sa gobernador na si Festus.
Ano ang mga charges? Binigay ang mga charges against Paul, pero si Paul sasagot na siya this time. Verse 8. Paul argued in his defense, neither against the law of the Jews, nor against the temple, nor against Caesar, have I committed any offense. Simple answer. Yan lang po yung sinagot niya. Hindi po interesado si Dr. Lucas ibigay yung a lot of details. Hindi po kamukha doon sa naunang trial ni Apostol Pablo with Felix. Has details. This time, hindi, baka sabihin, Pastor, yan lang ba yan? Yan lang po yung nakasulat. I don't think so, ito lang po yung mga detalye nito. Sabi na, binigay po lahat yung mga accusation against Paul. Hindi po dinetalye ni Dr. Lucas. Kaya at this time, hindi po yun yung gustong ipakita ni Dr. Lucas. Not the details kasi uulitin lang po yung mga details yung binanggit kay Governor Felix. Uulitin lang po yun. At hindi na interesado si Dr. Lucas na isulat po yun at di na siya nagpagod para ilagay ang mga yon. Posible bang mahaba yan? Posible po. Kasi kailangan pang timbangin ni Governor Felix yung mga issues kung to ay totoo at hindi. Pero ito lang ang sagot ni Governor Felix. Festus, sorry. Verse 9. But Festus, wishing to do the Jews a favor, said to Paul, do you wish to go up to Jerusalem and there be tried these charges before you? Advantage po yan sa mga Hudyo. Bakit advantage? Ito yung pagkakataon nila na pwede siyang assassinate sa daan. Pwede nilang gamitin ang lahat ng puwersa nila sa Jerusalem kapag nandun siya sa Jerusalem. Kung aabot siya ng buhay, then, alam mo yon, madaming nag-aakusa, magkakaroon ng riot ulit, baka magkaroon ng ibang desisyon si Governor Festus. Ganon kahirap ito, no? You're standing for the Word of God and you will be accused ng kung ano-ano na hindi nila kayang patunayan. Pero tingnan niyo ito mga kapatid, it did not die down. Yung pag pinag-uusapan natin ng Christianity, ang pag-atake sa totoong Kristiyano, don't die down. Hindi ito lumalamig and then makakalimutan na yung issue. It will not. Nagtutuloy-tuloy. But this time, hindi na mapipigilan ni Pablo ang senaryo. Verse 10. Aapila na po siya. Sabi na, but Paul said, I am standing before Caesar's tribunal, where I ought to be tried. To the Jews I have done no wrong, so you yourselves know very well. Anong request? Hahatulan si Apostol Pablo sa judgment seat ni Caesar. Baka sabihin na, Pastor, ang lakas naman loob ni Pablo na gamitin yan. Ayon sa kasaysayan, meron daw karapatan ang mga Romano na hatulan sa harapan ni Caesar upon request. Ginamit lang po ni Apostol Pablo yung kanyang rights bilang isang Romano. Ginamit po yung kanyang pagka-Roman citizen at this time to save himself. Totoo mga kapatid, God will save, iingatan siya ng Diyos for him makarating ng Rome para madala siya ng Diyos sa Rome, iingatan siya. Ba't gagamitin din yung mga tamang proseso? Alam mo yun? Gagamitin yung tamang proseso to save himself.
Naalala mo yung mga tanimbala sa airport? Yung inakusahan nila ay isang Amerikano yata yun. Tapos may bala silang nakita sa bag. And then, ginulit yung bag para i-search talaga kung may bala. 5 beses na nila inulit yung bag at nagdududa sila kung may bala o wala. Ang problema nila, hindi pinapabukas nung foreigner yung bag niya sa kanila. Siya nagkakalkal. Tapos sasara, ibabalik ulit. Tapos ibinalik ulit. Tapos ibinalik ulit. Alam niyo ba na hindi siya nagbayad? Ayon sa chismis, hinihingan siya ng bayad para palayain. Alam niyo bakit di siya nagbayad? Siya ay isang mananampalataya ni Jesucristo. He will follow the process. At pinaulit-ulit nila yung... nakikita naman sa x-ray eh. Nakikita po yun. Pag dinaan yung machine mo, yung bag mo doon, alam nila kung may bala o wala. But he stand. Nakalaya pa rin yung tao. Kasi wala silang mahanap at makuha. Ganun po ka, alam mo yan? Si Pablo, ginamit niya yung karapatan niya this time bilang Roman citizen. Sabi niya, kay Caesar, ako hahatulan. Bakit? Bakit itong kanyang request? Hindi siya makakakuha ng justice or freedom sa Jerusalem or sa Judea o sa Cesarea kung saan nandun po yung opisina ng gobernador. Dahil alam niya wala na siyang makukuha doon, then has to do something. Kung mapansin po ninyo, pwede na pong gawin ito sa umpisa. Pwede niyang gamitin po ito at sabihin na kay Lysias na siya ay Roman citizen at siya ay nag-a-appeal sa paghahatol ni Caesar. Pwede niyang gawin kaagad yon. But God did not allow it para mag-evangelize muna si Apostol Pablo sa Jerusalem. Alam niyo yun, inahatulan siya, nag-evangelize pa rin. And then nakarating kay Governor Felix, Pastor, paano siya nag-evangelize? He shared the gospel. Sinabi niya, there is a hope. Minsan kasi, pag matagal ka ng Kristiyano, you want to alleviate yourself from difficulties. Minsan nakakalimutan natin, these are temporary dahil naghahanap ako at naghihintay ako ng panahon na makakasama ko na ang Diyos sa langit o sa bagong langit o sa bagong lupa. And all things on earth are temporary. Akala nila yung mga mansions nila dati ay matitibay na mga building. Ngayon, giniba. Yung mga skyscraper ng mga syudad, matataas, magaganda, pastor. Eventually, kailangan silang gibain dahil meron silang certain limit. Kaya nakakatakot yung bumibili ng, mga building, tapos yung bahay mo nandun lang sa taas ng building, na condo unit. Tandaan nyo, ang condo unit ay hindi permanent na property ninyo. Time will come, pag condemn na yung building, wala na po yung lupa mo doon. Wala na yung bahay mo doon. Pag sinabing, in 50 years, kailangan nang gibayin yung building. After 50 years, wala na yung title mo doon sa condo unit. Gigibayin na yun, tatayo sila ng bago, bili ka ulit ng condo unit. Baka kala niya, maganda pastor, nakakondo. Tanungin niyo po yung nakatira sa condo kung masaya nga. Gigibayin po yung condo unit. Gigibayin yung building. There's no permanent. Yung magagandang tahanan, gigibayin pagdating ng panahon. Kung hindi man gigibayin sila ng Diyos dahil susunugin ang mundong ito ng apoy. Nangangalit na apoy mula sa Diyos. Then ito yung process. Appeal to Caesar. Verse 11. If then I am a wrongdoer,
and have committed anything for which I deserve to die, I do not seek to escape death. But if there is nothing of their charges against me, no one can give me up to them. I appeal to Caesar. Gagamitin na niya at ginamit na niya ang kanyang pinaka mataas na pribileyo bilang Roman citizen. Kung hindi siya pwedeng bugbugin dahil Roman citizen, kaya lang nakakulong na siya. Ngayon gagamitin niya to. Dapat kay Governor Felix pinalaya na si Paul. Dapat kay Governor Festus palalayain na rin si Paul. Dahil wala silang makitang issue against him para na siya ay lumalaban against the Roman government. Yung lang naman dapat ang issue ng Roman government. Ang issue lang ng Roman government is, ang taong ito ba ay may ginagawang kalokohan against the Roman government? Kung wala, let him go. Kung yan ay isang silot, then ikukulong. Papatayin. Kaya lang hindi siya silot eh. Wala silang mahanap kahit yung Roman tribune na si Lysias, wala siyang mahanap kay Apostol, kaya pinasa kay Governor Felix. Si Felix walang mahanap, di siya makakuha ng pera, then ipapasa niya kay Governor Festus. Susunod, may sasama pang mag-iimbestiga kay Paul. Sasama kay Felix to investigate Paul. Ano ang solusyon ni Governor Festus? Nagugulo na po yung dila ako kay Festus saka kay Felix. Sabi na, then Festus, when he had conferred with his council, answered, to Caesar you have appealed, to Caesar you shall go. Ano na ang problema? Kung ako ay Hudyo at ako si Ananias, the high priest, na high blood na ako kasi wala kaming magawa para patayin ito. Ganun po ito kabigat. Pero ang gospel ay kailangan umabot sa Rome. And God will use, I appeal to Caesar, para dalhin si Apostol Pablo mula sa Caesarea patungong Rome. Kaya mga kapatid, in our ministries, merong mga mahihirap. Merong bahagi na mahirap. Karamihan mahirap. Walang madaling ministry. Pag sinabi, Pastor, madali lang ang mga ministries. Wala pa akong nahanap na manggagawa ng Diyos. Sabi niya sa akin, madali gawin ito. Kapag kasama po ako sa movement of the word, minsan madali. Akala mo madali. Maganda mag-ministry kasi naka-hotel kami. Minsan maganda yung hotel. Karaniwan, pangit yung tulugan. Nga po, kahit hotel. Hindi po karaniwan maganda yung pinipili nilang hotel. Pilit nilang binibili yung medyo affordable na hindi man masyadong pangit, but it's good enough. Basta saan kayo kumakain, masarap na yung kinakain namin. Minsan, kakain kami dun sa magagandang kainan. Minsan, kakain kami sa karindiri. Wala naman kami makainan ng iba. We have to eat what? Wag lang namin masabayan ng 4-piece. Pag nasabayan namin ng 4-piece, wala na pong pagkain sa karinderya. Ganun tapos magtuturo ka sa mga pastor, hindi mo alam kung gusto nila at hindi. Marami ayaw ang salita ng Diyos. Pag Word of God ang pinag-uusapan, change the preacher. Pwedeng iba na lang ang pag-usapan natin. Gusto nilang pag-usapan yung maraming tao maatin, nag-evangelize, etc., etc. Pagdating sa Word, hindi naman lahat interesado, kahit mga pastor. Sabi nga nung isang pastor, ayoko yung training na to, gusto ko yung nakikinig lang ako. Ayaw na mag-aral. Hindi po ganun kadali. Baka akala lang iba, so madali. Hindi po. Then you have to teach pastors na merong alam
At seemingly may alam, o kaya may alam, tapos yung walang alam, kailangan silang turuan na maintindihan ang salita ng Diyos. Para mangaral sila na ikatutulong po ng kanilang mga simbahan. Baka sabi, Pastor, anong benefit namin doon? You're helping the kingdom. You're helping the kingdom to spread the gospel. Kaya when we do the ministry, our churches are helping the kingdom to spread the gospel through the pastors. Kaya mga kapatid, walang madaling ministry. Pag tayo nagbabahagi ng salita ng Diyos, there are positive, there are negative. Pero walang madali. Yung time mo na gagamitin mo dapat for personal, you will use for the ministry. Yung resources mo na gagamitin mo sanang personal, you will use for the ministry. Yung lakas mo na minsan nagpapahinga ka dapat, you'll do that for the ministry. Alam niyo yun? Lahat tayo may ganun. Saan man kayo, nasa trabaho kayo, pwede ka naman manahimik lang eh. Diba? But when you have short chance, you share the gospel. Hindi mo alam kung natutuwa sa iyo. Pagkatapos nun, alam niyo yun, yung ngiti nila iba, but yun lang chance mo to share the gospel. Ano yung pinakamadali? Pinakamadali, tatahimik ka lang at mag-iwahiwalay kayo ng landas after your time on the work. Pero gusto mo ibahagi ang gospel. Hindi madali, di ba? Time, effort, money, talino, paano ko ba sasabihin ito? Nagbabasa ka para sa iba. Hindi po ito sa akin lang, kayo din, di ba? Pag, alam mo yun, may ministry kayo. Pastor, madali maglinis. Totoo. Pero yung time yung gagamitin nyo sa iba, dahil cleaners ka, you will clean. Magpiprepare ng food, madali, Pastor. Oo, pero yung pag-time mo para may ginagawa kang iba, gagawin mo para i-prepare po yung food. It's work. Intindihan po natin. Then mag-share po tayo in our group. You share. Pera mo yun eh. Pwede mong gamitin for personal things, but you share for the ministry. Para saan? To spread the gospel. Para sa kaluwalhatian ng Diyos at ikararangal ng Diyos. Ayaw nyo ba na may bahagi ng mabuting balita hanggang sa dulo ng mundo? Kapag nangyari yon, the end will come. O di mas mabilis ka nang makauwi sa Diyos. Kesa mabubuhay tayo sa mundong ito na bat-bat ng hirap and more difficulties. Brethren, gaano man kahirap, gaano man kabako-bako o kaliko-liko ang mga landasin para sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Share the gospel for God's glory as a kabibilis ng pagpapalaganap ng mabuting balita ng Diyos. Manalangin po tayo. Panginoon, kami po ay papasalamat. Seemingly story, o kwento po ito ng inyong pagpapalaganap ng mabuting balita. Salamat po kung paano nyo pinapakita sa amin ang bagay nito. Mahirap man. Mahirap ang dinaanan ni Apostol Pablo. Alam po namin, hindi pa namin ito nararanasan. At sana hindi naman ganito kahirap para sa amin. Ganun kahirap ang dadaanan namin kamukha sa Kanya. Pero sa pagdaan po namin ng mga likulikong kalsada para sa ministeryo po ninyo, tulungan kami na makayanan po namin ito. Bigyan kami ng talino. Paano po ang inyong mabuting balita ay may bahagi. Patuloy nawa kami bigyan ng tapang at katatagan to share the gospel para maabot po ang inyong mga hinirang. Hindi lang sa loob ng lugar po namin, kahit po sa iba. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo at po aming dalangin. Amen.